Narito na ang pambansang talk ng Pilipinas. G3 San Diego, Pat P. Daza, Alex Calleja, Corina Sanchez Roas, and special guest co-host Gina Crab. Ito muna, lahat tayo gusto natin malaman, taga saan ba ang mga crab? Hindi kasi ano talaga, alimango. Talaga? Last name mo? Talaga? Alimagno. So, Alimagno. Pinaganda ko lang para sure kasi sa United States, di ba? Yes! Crab. Tiga saan ang Alimagno? Ano yata sila? Quezon? Hindi ko sure. Sa dagat. Sa Dalampasigan. Talaga naman. Okay. O ngayon, alam na natin kung saan ang Yes, galing crab si mentality. Gina. Oo. With our summer outfits, feel na Diba? feel na natin ang init ng summer, di ba? Correct. Lalo na si G3, init na init. Oo nga. Ang I love init. it. Hot Yes. na hot. Change ako ng hair. Oo, I can tell. Yes. Pero mas hot ang episode natin tonight. Oo. Bikini Open, pag-uusapan natin. With hot and sexy bikini open models. Yes, at mga kagaya kong hot Ay! Hoy! and sexy male international pageant winners. I'm so excited. Just get hired. Siyempre, feeling hot ako, di ba? Hello. Time for our What's Your Ganap? Ayan na, mga ganap-ganap. O, ano Okay, nangyari sino sa inyo? mag-umpisa? Maguna na ako. sige. Okay, bilang busy-busyhan pa rin ng lola nyo sa aking US work, day work. Siyempre, ngayon sobrang busy ako sa pagiging surrogate mother ni Ate Coring sa face-to-face. Sobrang tuwang-tuwa ako dyan dahil kung saan ako napupunta at dami kong mga nakikilalang tao, napapalapit ako sa kanila. I love it. Ayan. Oh, ako naman last week, di ba, nasabi ko, nasa Japan kami. Ayun, ngayon po ay nagpunta kami ng Silang, Cavite. Oh, wow! Uy, pareho lang naman yun eh. Diba ang Japan is the rising The Rising Sun. Silang. Oh, Silangan. O, see? I'm smart ko doon. Alam mo, wherever you are, basta kasama mo pamilya mo, it doesn't matter. The destination doesn't matter. It's the journey. The journey. Ako naman dahil summer, syempre, back to fitness. Oh. Bumalik ako sa pag-pilates, di ba? Kaya lang, syempre, hindi pa evident. Muna tayo. Kakasimula pa lang kasi. Kakastart pa lang. So, a lot of Pilates, a lot of pickleball. Ayan. Ayan. Pickleball! Gusto mo lang makakuha ng pickleboy. Ay, yan ang goal for the summer. Makahanap ng Pickleball! Naipipickle mo? Naipipickle! Oh, ikaw naman. Mating na movie ako ngayon. Ako yung kaibigan ni Rico Blanco. Wow. Totoo. Anong title? Tatlo eksena lang yun. Tapos Anong title? patay ako sa pangatlo. Anong title? Project B with Congratulations. Sue Ramirez. Oh, si Yes. And Alice Dixon. Oh, really? Ang ganda ni Alice Dixon. Oo, di ba? Nagsiselos sa si 50. Patty. Oo nga. Ay, ikaw, Corina, syempre, dapat ikaw. Meron Oo, kang anong ganap ganap? rin. Alam mo, sa sobrang dami kong ganap. Nagpaturok ako ng ineksyon para makatulog lang ako. Para pahinga. Yeah, turok. So sabi ni Pinky Web, sabi, paano ka kakain kung tulog ka lang ng Oo. tatlong araw? Oo. Eh di swero. Talaga? Sabi, ilang oras kang tulog? Ako, syempre joke lang yon, no? Kung swero na. Alam mo ako sa Corina Sanchez, credible. Kaya naniniwala ako. Correct. Hindi, inayos ko yung garden namin. Na-discover ko na yung mother-in-law ko pala ay mayroong nursery. So, you know, the Mga plants halaman. there were just so lonely. Kinuha ko silang lahat, inampon ko, nilagay ko sa garden ko. Kinakausap mo rin sila. Oo, kinakausap So, ko rin. plantita ka na rin. I've always been. Yes, Pero sa bagay. pinapagalitan mo rin sila pag hindi sila namumukadkad. Ay, hindi ako ganon. Let me bring you to my house. Lonely lang ako bago sa kukunin din. Okay, and for our first sizzling hot topic, Bikini Open. Kinakarir ngayon. Watch this. It's a
our Hot Bikini Open competition winners, Ken Laksa and Brittany Smith. Hi, guys! Hello! Britney Smith. Mr. and Hello. Miss Bikini Hello. Open. Ba't nilaktawan mo si Ken? Hello. I wanna ask, ano ba ang qualifications para makasali sa Bikini Open competition? Importante po, unang-una maganda po yung katawan, tapos may personality. Makapal din mukha kailangan. Makapalang baka. Makapalang Isa lang nakuha ko. 1 out of 3. 1 out of 3 ka lang. What about you? And kailangan po 18 pataas po. And then minsan po kailangan ng audition and screening po para makapasok sa Bikini Open. Ano yung mga ginagawa sa audition? Ano lang po, rampa po. Rampa. Paano kayo napasok sa Bikini Open? Ginusto nyo? May nag-recruit sa inyo? Ano yung naging come-on sa inyo? May nag-ano lang po sa akin, friend ko po. Nakilala ko po siya sa Bikini, sa taping po. Tapos, Tapos inalok niya po ako kung bet ko daw po mag-Bikini Open. Tinry ko po siya hanggang ngayon po nagustuhan ko po siya. Anong preparation nyo? Like, give us Kailangan example. po talaga dapat workout. And yun po talaga mga kailangan. para Diet. fit. Oo, oo, oo. Kailangan po fit talaga. Oo. Pero Ken, ikaw, paano ka napasok? Sa akin po, aksidente po yung pagkapasok ko. Yung ate ko po talaga yung nagjo-join ng mga Bikini Ate mo? Open. Tapos one time po, pinanood ko po siya. Tapos nagkulang po yung mga candidates. So, hinugot po ako nung ilan. Akala ko napatid ka pag tingin mo na sa competition ka na. Oo, parang killer. Hindi ba bawal yung mga tattoos? Paano yan? Ang dami. Hindi po. Mas hot na nga po ngayon. Sa Bikini Open, pero sa mga ibang project po, kailangan Hindi po malinis. pwede sa mga pageant. Bakit siya naging Bikini Open? Open ka na magsuot ng bikini in public. See, may sense, di ba? So talaga kailangan nakalabas. Opo, Oo. Pero yung mga Bikini Open na ganyan ba, normally may mga talent managers na nag-handle sa inyo. Paano kayo nare-recruit? Kusa kayo or meron talagang... Baka may scout? Oo, may scout, oo. Yes po, meron. Tapos meron po kaming GC, lahat po ng mga Bikini Open candidates. Maglalapag lang po ng racket doon. Racket. Then pasok po kami set card. Kayo-kayo ang Kami nagtutulungan. na po, yes po. May GC po kami. Meron silang Opo. May Ilan GC kayo? Oh, ilan kayo dun sa chat group? Marami 100 plus po po. kami Marami dun. po. 300 plus? 100 plus daw. So ano, pag kami nagsabing, oy, meron tayong racket, sinong pwede? Paano kung lahat Send lang po ng pwede? picture. Yes, sir. Card lang sa Papasok po nakabikini. sa organizer, then mamimili na Mamimili lang. din po. Oh, maganda din. Nagagawa ng balibagong group chat. Yung mga update. Ayun po, ganun po yung mga I have a very important question. Yan. Paano kayo pumipili ng bikini nyo? Sa May akin, sponsor ba yun? sa akin po sa kulay ko eh. Kailangan ko yung lulutang yung kulay ko. Kailangan, kunwari, neon, ganun. Or, Yun, bikini. Yun. Eh, sa babae, ikaw, ano? Ano po, namimili po ako kung anong babagay po sa akin. Eh, meron ba yung size yung kailangan, ito lang yung labas, o okay lang nakalabas, yung mga dapat, ano mo na? Mga team din po kasi minsan. Ano bikini? Hindi, kasi may size, di ba? Like, kunyari, gano'n ka conservative. O, paano kung mga nakalabas yung singit? Okay ba yun? Ganon. High cut, Pwede ba yun? Halimbawa, string bikini. naka-thong. Pwede mo Oh. naka-thong, thong bikini. French cut, ganyan. Okay lang yun. Pwede po, pwede depende naman po. French toast. Magkano kitaan dyan? 10K. 10K. 10K up. Depende. 10K. Pag F-show po, may pinaka-TF na po. Pero yung meron din pong labanan po talaga. Sa Yung price. first water up, magkano yung revenue dyan? Ito po, F-show lang po. Ano siya? F-show lang po. Pag sabi kong F-show, parang pinaka-fix na po. Tapos may ad na po. May ad po pag nanalo pa po. Ad 500, ganun. Kunyari, nanalo ka, kunyari sa Bulacan Bikini Open. Tapos sasali ka, kunyari sa Pampanga. Na-eliminate kayo dahil nanalo na kayo sa National. Bulacan, sa National, or wala. Tsaka dapat taga doon ka sa lugar. Oo, may ganun ba? Wala Wala. po. Mas traveling sila. Dumadayo sila. Kailangan ba may abs ang babae? Di naman po naman. Hindi naman Di naman po kailangan. required. Pero mas okay po may abs. So yung mukha, hindi talaga yan, kumbaga hindi yan plus, ang katawan lang talaga ang tinitignan. Or kailangan Mukha talaga. package. Kasi when you say bikini, I'm assuming, dapat, di ba, kung sexy ka lang. Maski na hindi ka kagandahan, basta mas sexy ka kaysa sa iba, ikaw yung panalo. Bakit ikaw ang tinitignan ko? Anyway, the hot questions. Ito pa, totoo ba na may nangyayari exploitation sa mga bikini open competitions na ito? And how true na nagiging front ito ng prostitution? Wow, The hot grabe naman answers coming your way here on Naku, eto na nga kapag sexy. Katawan, katawan, katawan.
katawan. Pero kapag may nag-exploit, kawatan. Oh, kawatan, di ba? Totoo ba? Gano'n katulad may exploitation at sexual harassment na nangyayari sa mga bikini open? Ako, kasama pa rin natin sina Ken Laksa at Britney Smith. Yes. How old are you now? 37 po. 37 ikaw? 24. Oh, hindi mo ka, Oo, single pareho Ikaw ay 24. 24, so adults. Oo. They are adults. Yes. Hindi pwede yung minor. Hindi po. Hindi pwede ang minor. Okay, so wala Sandali, na sa edad, gano'ng pinakamatandang nakalaban nyo? Pinakamatanda pa. Bakit sa kanya ka nakatingin? Pinakamatanda nakalaban na nakita nyo? 24 lang si Britney. 30 pataas. Pwede ba? May 40 ba? May 40? Wala ka. Mag-40 Hindi na pwede, Alex. Sorry na. Sa Netflix ka na lang. May plano yata siya. Yan, tanda. Sa 28 na ano yun na edad, kahit mga 30s na. So, screen age lahat. Sinasabi nila 28 pa rin sila. 23 or Yes po, dinadaya po. Oo, dinadaya. Dinadaya mo rin ba yun sa'yo? Hindi po, true age. Pero pareho kayong single. Wala kayong mga anak. May partner. Is it a national competition? Itong Bikini Open, hindi? Hindi po eh. Ay, local lang hindi. po eh. Kung sino lang ang gustong sumali. Very grassroots siya, di ba? Parang punta ka sa probinsyang to, tapos pag may narinig ka, lipat sa probinsya. Yan, ganun. ganun po, ganun. Yeah. Tapos meron ba dyang front runner? Like, halimbawa, meron kayong kinakatakutan na makalaban? Oo. Yes po, yung mga matagal na po sa industry. Mga veterano na. Hindi, yun Mga ang, veterano. oo, yun ang iniisip ko. Ano yung rules? Parang Yeah. walang rules. Kasi pwedeng dayain ng age. Oo. Yun nga, parang Walang hindi naman vetting. yata nila real age yun din talaga. Walang vetting committee. Correct. Di ba? Walang parang ano, bakit? Anyway, gusto na rin nila sigurong sumali kahit ganon. Kasi, ayan na, ano ang mga dahilan? Kasi ano po, dagdag income na rin siya eh. Minsan po kasi yung mga F-show na sinasabi, yung pare-pares po kayo ng TF, kunyari 3K kayong lahat, tapos Lahat ng yun, contestants, gano'n. May income na rin. pinaka-fix na talent, di na po. Tapos may ad na lang po pag may placer nag-title. kayo. Yes. So, Gets. pagpasok namin, 3K na kami agad. Tapos pag nanalo, yes. plus 1K, 4K ako ngayon. Kumbaga may basic ka na Yun na po yung mga 3K. sticker, yun po yung ano, kunyari kada sticker 100. At kung halimbawa, isa akong matandang walang asawang may pera at gusto kong pupunta ako at manonood ako, doon nagsisimula Ay, hindi ka tinatawag pwede na. kung wala kang pera kasi iipitan mo sila. Yes, May sa pera May nga. sticker daw. May sticker. Kaya, May sticker rin sa- kaya kung may pera ako doon, tapos matanda ako, tapos wala akong asawa, pwede ako pumunta dyan para makahanap din ng mga... Pero kadalasan may asawa. Yun lang. Yun lang. Yak. Ba, Ken, naka-experience ka na na merong nagkagusto sa'yo, tapos binigyan ka maraming stickers or parang inano ka talaga, parang in-offer ka ng isang... Indecent proposal. Indecent proposal. Marami na. Diyan po Marami talaga na. din kami naghahanap ng mga ganyan. Naghahanap kayo? Yes. Kayo din naghahanap? Kayo ang naghahanap o sila? Kaya po ako sumali din sa ganun para din po makahanap ng ganun, ng sponsor, ganun. Benefactor. So yung mga, may nahanap ka naman. Marami na rin po. Paano na sila nagiging sponsor? Lalapitan ka, Yes tapos po, tapos- ano ino-offer nila? Ayun, kukunin na po yung number mo, then nag-offer po na, kunyari, may mga iba na sali kita sa ganito, or kaya gawan kita ng movie, mga ganun. Mag-artista, may Yes. gano'n. Ganun rin ba? May mga lalaki na nag-offer sa'yo na yun, may maging sponsor, benefactor? Depende po depende. Hindi, pero ikaw mismo, Ako may po, na... hindi May po, na Pero po, hindi ko po siya totally na inaano po talaga. Kasi may partner po ako. kasi may part. Yes. Eh kung wala kang partner, pwede mong i-entertain. Yes po, pwede po. Ken, may tanong Yes ako. po. Kasi bilang ikaw yung open naman na sinasabi mo na naghahanap ka ng sponsor, may nag-offer na ba sa'yo na kunyari bahay o monthly allowance? Magkano Meron yan? na po. Curious. Bahay? Magkano? Condo, may... Condo? So may condo ka na Oh, ngayon? meron po. Magkano ang monthly allowance? Monthly, inapera niya po ako ng 50K, basta wag na daw po akong lumabas. Ayun, Umakit yun na. lang po. Lumabas? Tigil pasada. Bawal Tigil pasada, garahe. Garahe. Ano Garahe, di ba? Ginagarahe. Madam, garahe ang tawag. Oo. Tigil pasada. Noong panahon natin, ewan ko kung anong tawag ngayon. Ganun pa rin, di ba? Garahe pa Same pa rin din. po. Oh, sige. Ginarahe. Yung ganung arrangement, okay sa'yo? Okay lang po. Talaga? Basta sustentado ka, Yes po. tapos kailan napuputol? Kailan nag-e-end to? Minsan po galing sa kanya. Kunyari, kasi po ang bikini open ng ganito po, kapag bata ka lang, kapag fresh ka. Oo. Kumbaga hindi siya pang matagalan. So, ngayon, at your age, you think okay pa? Medyo may
nag-ipon na naman po, tsaka ayun po. Kumbaga ngayon parang hanap ko po business na lang po ngayon. Pero sa kinita mo, nakatulong ka sa family mo. Sobra po. Sobra. Yes, po. Nabigyan ko naman po ng Oo, negosyo. at the end of the day, Yun naman di ba? din po yung abol ko kung bakit po ako sumali sa ganun. Ilan kayo magkakapatid? Dito po. Pito! Panganay ka? Pang-apat. Pang-apat. May tanong ako mamaya kasi hindi na sasagot maayos. So yung pagka ikaw ay may nag-alaga na sa'yo, so we're assuming na ang kapatid ito isang relationship, tama? Yes po, dapat. Tama? The works, di ba? Physical, and then dapat solid ka sa kanya habang Intimate, yes. intimate talaga. Intimate. Pagkatapos, pag nakahanap na sila ng mas bata, Opo, ganun. mas pogi, hindi ka nasasaktan. Hindi naman po. Kasi sanay naman po ako ganun po talaga yung patakaran dun po eh. Ah, ganun. Transactional. Possible ba for you as a straight guy na magkaroon ng feelings for your sponsor? Meron po, di po Oh, naiwasan. really? Di po naiwasan. Nagka-feelings ka for your Yes po. sponsor? Kasi sa katagalan niyo po nagkasama, ganun. Oo. Pero hindi mo ba naiisip rin na gusto mo yung normal family life? As in, may misis ka, may mga Opo, anak ka, opo. Yes po. may bala ka pa rin Opo maging naman, ganyan. yes po. Pero you've been in a relationship na gano'n. Yes May po. nagka-girlfriend ka naman. Yes po. So, how many more years do you see yourself doing this bago ka magretiro? Nagbigay po ako ng Hangganan. hangganan. Hanggang 40 po. Pag 40 kailangan Oh. stable na po yung negosyo, may bahay na po, ganun. Oo. Randy, ikaw, hanggang kailan mo nakikita yung sarili mong sumasali sa Bikini Open? 30. Wow, that's so Oo. young, ha? Tapos gusto mo mag-settle down na rin, magkapamilya. Oh, hindi mabuti yan. Okay, sabi nga nila, my body, my choice. Yan ang sabi ng guest namin na si Salve, isang adult content creator. It can apply to our guests tonight. We can't judge them if they are making use of their sexiness to join a competition, launch a career, or earn a living. Up next, male international pageant winners naman. Coming up here on Take Sabi nila, mas sikat na ngayon sa Pilipinas ang mga male international pageants kaysa sa female beauty contest. Of course, that's debatable. What's not debatable nung kabataan ko, pwede ako mababilang sa listahan na to. Uy. Uy! Yeah. Watch this. Naku, eto na nga, kasama natin tonight ang pwede kong maging papa abang wala si Daddy Crab. Charot. Please welcome Mr. International 2024 second runner-up Marvin Diamante at Mr. Global 2024 Dom Corilla. At ang champion na si G3. Sorry. May nanalo na. Nanalo na. May nanalo na. Patayin Nadala lang. natin kasi ang tatangkad nila. Kanina Tayo akala ko kayo, may basketball Marvin. Para makita at masukat lang namin. Grabe, oh. How tall are you, Dom? Grabe, ang tangkad mo. 6'4" and Marvin. 5'10". Anong size ng sapatos mo? Ay, Bibilan ka ng rubber shoes. Ano bang gusto mo yung rubber shoes? Oo, yung size lang para alam lang baka may mag-sponsor ka. Ano ang size ng pagkakas mo? 30. Divided by 2. Ay, malaki sa pag ito. Wala kasi. Okay. Galing tayo sa Bikini Open, mas grassroots siya, di ba? Why do you think male international pageants are getting more and more popular? Actually, pageantry, lalo-lalo na sa male, is business pa rin siya eh. So, yung iba rin, dito rin nakakakuha ng ibang, mas may potential na, na lalaki. So, mali natin, ito yung field na tinatahak nila na pageantry sila. Baka mamaya malink sila sa modeling, sa pag-aartista. So ano pa lang to, parang stepping stone. Entry pa lang, entry level. How about you, Dom? Paano ka napunta sa international pageantry?
Actually, I joined pageantry during 2019, but I feel like pageantry is a good way to a platform for you to convey your message or to have a stronger value to your name. Pwedeng, And so- pwedeng newscaster, pwedeng artista. Wag mo lang po. Actually, it was 2019. Ayan tayo eh. Hindi, kasi I was going to say, Corinne, ganyan na ba yung mga male international pageants? May advocacy rin kayo? Or talagang purely aesthetics? Yes, very same na rin sa mga female pageants kasi in male pageants. It's the same process, it's the same message that we send with advocacies, charities, and also promoting brands that sponsor the pageant. So it's very important. So anong advocacy mo? Paparinig lang, kayong dalawa. Ako, may advocacy is yung tumulong sa mga homeless. Actually, yun, meron po akong charity na ginagawa since 2020 pa. So every end of the year, tumutulong ako sa mga homeless. Wala kaming bahay ngayon. Nasunugan ka ba, Alex? Oo. Si Dom, anong advocacy mo? For me, I think it's very important talaga yung quality education. Quality Kasi with quality education, we can reduce crime rates, poverty, climate change, and it's Uplifting just a good education. basis. Tama-tama, bobo ko ngayon. Ang bobo ko. Question lang kasi kanina natanong namin yung mga guests namin kanina anong qualification pagsali mga bikini ope. Pero sa inyo mga international pageant, anong qualification? National pageant. International. Meron ba kayong national pageant? Meron. Yes. Actually, nag-start talaga ang male pageantries. Minsan, provincial muna. Yeah, yes. Sa grassroots. Actually, it starts in high school pageants. Sometimes they have high school pageants. You have you're not shy about joining these pageants. Kasi yung mga babae talagang, kumbaga, kailangan mo ng 100% confidence at saka lakas ng loob eh. Kasi mga lalaki mas bully eh, di ba? Ay, sumasali yan sa kinakantsawan. nakakantsawan. Kayo ba na nakakaranas kayo ng ganyan? Oh yes, of course. I think noong una talaga, mahiyain talaga ako. Pero you just need to really overcome that shyness to be able to do this kind of industry because it gives a lot back to you. Really? Like what? Anong Projects. Oh, really? you I'm wondering. Yeah, projects, opportunities with people, jobs. Biro mo, nakatabi mo na si G3 na Yeah. Oh my God. In front of the camera. Ikaw ba, Marvin, hindi ka pa ba na-offer ng role? Neto lang, recently lang. So, napasama po kasi isang movie. Which one? So, kapatiran po siya. Kapatiran. So, kasama ko po dito sila Aljur Abrediga and EJ Falcon. Okay. Ano yung nakikita nyong end goal nyo? Pagkatapos, kung sabi nyo kasi stepping stone ito eh. So, in the end, gusto nyo maging mga artista, maging politiko, after joining pageants? I think for some time, showbiz industry is a really good start. But eventually, syempre, I wanna put this into business, with the attention that I get, I want to be able to sell other things. Pwede ka rin sportscaster. Maganda yung boses ni Naalala Dom. ko si Ben David. Hindi naman siya sportscaster. Diyos ko naman, alam mo, ganito magsalita yun. Abutan yun. Hindi naman ganyan magsalita yun, alam mo. So what do you think is the kasi di ba syempre yung mga female beauty pageants like Miss Universe, Miss World, Miss International, in terms of male beauty pageants, what do you think is the relevance of male beauty pageants as opposed to female beauty pageants? Actually, yun po, sa goals, the same lang kami. Yun lang po lang parang tina-target namin, yung goal. Pero in terms of pageantry talaga, magkaiba talaga ang male and female pageantry. The way they prepare po talaga, ibang-iba po sa Yeah. nila. So guys, medyo mas chill kami, mas relax. Sa girls, talagang competitive kami. Yung audience ninyo, karamihan mga babae ba o mga lalaki? Mix yun for sure. Mostly gays. Matrons. Matrons? Matrons, do you get I- DMs and I proposals? barely get any. Really? I get some, but like barely. What does talaga. your DM look like? Mostly people just congratulating me or saying hi. Yeah. Ganun. Eh ikaw, parang natatawa si Marvin. Parang, ano yung sino I yung cannot, mga I cannot agree, umamin. Kasi may mga Anong naiisip Instagram mo? Ay, ikaw, Sobrang Marvin. dami kong na-experience na kakaibang mga PM sa akin. Like, yung parang fantasy nila or fetish nila na kahit yung medyas ko gusto nilang bilhin. Ay, bagsakan. Wait lang guys, importanteng maitanong ko to. Oh, sige. Sa kanila ba,
meron ba kayong mga girlfriend, jowa? Kasi baka mamaya pag sumasali dyan, no, bawal talaga. So, meron ba, Magsiselosa, pwede bang magsiselos. makipag-relasyon, ganon? Yes, of course. I think it's no problem naman. A lot of our male winners and female winners, they have boyfriends and girlfriends, so it's really not a problem talaga. Ano ba yung sinusuot dyan? Oo. Ano yung katumbas ng bikini edition? Before, Brief. Oh, yun na nga. So, before in oo. male pageants, they would wear bikini. Pero now we're trying to move away from that. We're moving towards swimwear, like yung mga shorts, mga swim shorts. Umiyak ka dun, ha? Okay, wait, follow-up question. Kasi sabi mo pwedeng mag-jowa, so ito diretso na prangkahan. May jowa ba kayong dalawa? Yun ang gusto nating malaman. May girlfriend? Yes. Ay, meron. Ay, ikaw, Marvin. Tahimik ka na naman, Ako, Marvin. wala po. Available Ay, wala si po si Marvin. Thank you very much, Doc. Thank you, Doc, for asking. You're the second runner-up na. Magkano medyas mo? Curious lang. Siguro Wala siyang medyas. Hindi siya nag-medyas Siguro ngayon. China, yan yung may mga foot fetish, no? Oo. Binibili yung medyas. Kasi parang feeling ko kakasya yung mukha ko sa sapatos niya. Kasyang panuhukan. Mas marami ang may kilikili fetish. Di ba? Do you have, I'm ano? sure you have poses Do like you have that. people asking for your kilikili shots? Oh, yeah. Oh, really? Minsan may Yeah, nagko-comment. magko-comment sila. Ano yeah. sasabihin? Like, you Palabas have a mo naman nice kilikili mo. armpit, man. You have a nice So what is the armpit. weirdest request you've gotten? Meron pa pala used brief. Use Oh my God! Oh my God. Yung ano, Mahal yun. Si Boss Toyo, parang may binibenta ganun. doon. Mga brief ng mga celebrity. celebrity. Ako siguro medyas na kasi socks lang. Socks lang. Sakto lang. Socks I got it. Talaga itong si Ali. Ito na, ang mga international male pageants ay hindi lang competition on physical appearance. The winners become role models in promoting, ayan na, advocacy nila, di ba? Environmental, social, cultural exchange, at community improvement, no? Moving on to our next topic, let's promote health. Paano maiiwasan ang mga health problems dahil sa nanunuot na init dala ng summer? Coming up here on Summer is here! Uso na naman ang beach. It's time to enjoy the outdoors and the sun. But wait. Ingat din sa mga health hazards na dala ng init ng summer. Let's talk about it. Let's talk about health advisory that goes with summer. Joining us tonight is Dr. Angel Aquino. God, artista! Ayan, good evening, Doktora. Thank you. Marami kasing nagkakasakit tuwing panahon ng tag-init. Correct. O ito na nga yung public service namin sa inyo. Ano ang mga sakit na yan, Doc? Always chickenpox na. Although we have vaccines, sa generation na to, usually bata na yung nakikita namin, yung generation nila, they already had that vaccine already, which is 2 doses of vaccines ng chickenpox. Meron man sila, but then, yung lesion nila, kukunti na lang, pwedeng 10 lesions. 10 lang yung rashes, and then, mawawala agad. So, pag ganon, ina-advise namin na, kung yung magulang nakakita ng lesion na ganon, huwag mo nang papasukin yung anak mo kahit 1 week lang. Hindi kagaya nung generation namin na lang hindi ako nakagdadamay. Namin na, kasi ako late ko na nakuha yung chickenpox parang nasa med, nagre-review na ako ng board exam ng med nun. I had it for like more than 2 weeks. So, kailangan ko magpahinga and I took antiviral that time para hindi dumami yung lesions ko. Ngayon, hindi mo na kailangan gawin yon. So, kailangan mo na lang mag-rest and then ay self-isolation pa rin para baka just in case lang hindi mahawa yung ibang bata. Kasi kahit na naka-vaccine sila, nakikita namin yung trend na meron pa rin nagkakaroon sa mga kaklase nila after a while na meron pa rin cases within that class na after 1 week, may case na naman. So, in-advise namin yung magulang Huwag na nang pumasok. Oo, huwag na yung papasukin yung bata. Kahit 1 week lang. Pero Oo. Doktora, ang pagka-chickenpox ba,
kailangan hayaan mo di ba? Hindi naman, wala ka naman na iniinom. May iniinom ba yun? self-resolving siya. Oo, self-resolving. Kasi Tapos pwedeng maligo. Kasi, di ba, sakati Sakati yun. Yes, kasi doon yung sinasabi ng mga lola natin, bawal maligo yan kasi hindi, lulubog, ganun, hindi. Mali yun. Tama ka, Ma'am Pat, no? Pwedeng maligo. Actually, dapat nga maligo para ma-wash off yung virus. We do prescribe antivirus, pero hindi naman siya. Just for all it's worth, ma-prevent lang yung pagdami. Yung kagaya noon na walang vaccine pa, nagbibigay kami ng antivirus, but we don't really left and right recommend it. Since we have the vaccine already, we advise already na dapat 3 doses na siya para wala nang breakthrough varicella anymore. Wala nang breakthrough chickenpox anymore. Na totally wala na siya. Okay, maliban sa chickenpox, ano pa yung madami talaga kapag ganito? Tigdas. If you remember, nagka-pandemya, nawalan ng, natakot ang mga magulang na magpabakuna, hindi nadala sa center, so nagkaroon ng span of time na walang bakuna yung mga bata, nagkaroon ng Spike. ng cells, ng spike. I think more importantly, Doc, pag summer kasi diba may kasabihan yung matatanda. Pag summer, maraming namamatay na matanda. And it's all related to heat stroke. Heat It's all stroke, related- yes. So I think heat stroke is very important during the summer. So how do we prevent heat stroke from happening, especially in a climate like ours? Keep hydrated. So, the good thing there is, mas mura ngayon ang tubig kesa gas, di ba? So, inom kayo ng maraming water. Avoid going out at 10 a.m. until 4 p.m. Summer, syempre gusto natin mag-beach, pero iwasan nyo na lang na mag-sunbathe because sunbathing also can cause heat stroke, syempre. And sunburn is also one of the things na nakaka-cause ng another diseases sa atin, skin diseases like skin rashes or yung atopic dermatitis na tinatawag or skin rashes. So, para maiwasan din yon, and heat stroke, hypertension, or pag-increase ng blood pressure. So, iwasan yon. So, 10 a.m. to 4 p.m. pag-iwas Pero doon. aside from yung mga sa skin, pati yung eyes, madalas rin nagkakaroon ng sore eyes pag summer. Sore Hindi eyes. ko ma-connect. Ano yung connection ng init sa sore eyes? If you can see the trend, bakit virus lahat? Siguro yung climate natin, nabubuhay yung virus Kasi dun sa mainit. klima natin dahil sa init. Nag-increase talaga yan yung pagkakaroon ng viral diseases during summer season. Kasi hindi Because of namamatay our kaagad yung climate. virus. Meron, yes. Doc, yung ano naman, Doc, yung mga pangmahirap naman na hadhad. Saka, saka yung buong araw, buni, ba't dumadami yan sa summer? Kasi ano pa rin siya nakaka-dry ng skin. So, ang ano pa rin doon is keep hydrated. Uminom ka ng maraming tubig. Hindi naman bawal maligo, pero okay lang na maligo. Ako nag-advise pa rin ako ng mild soap. Kahit hindi yung mamahalin. Maraming mamahaling mild soap. Pero, I won't say the brand. Pero marami naman yan over-the-counter na mild soap for sensitive skin. Okay lang yun. And then, pwedeng mag-lotion, mild lotion. Yung pang baby, okay lang yun. Meron bang mga parang over-the-counter na pwede nilang magamit kung parang nandun na para hindi na Or mga yung home kumalat? remedies. Kung hadhad, kung hadhad, sulfur is okay. Sulfur soap. But that's not a mild soap. Kung meron na talaga hadhad, sulfur soap is safe para dun sa hadhad. Kasi hadhad is already, fungal infection. Yung mga kati-kati lang. Kasi fungal mamula. infection. Kati-kati, ganyan ka. Pero pag hindi talaga nawala, consult your doctor. And one thing that I cannot escape from saying it is yung diarrhea. Common siya kapag summer. Make sure na iniinom yung tubig. Kung hindi nyo kayang bumili ng yung clean water or mineral water, napakuluan nyo ng mabuti yung tubig nyo. Yun, ha? Ano man yan, buwang araw man o prickly heat. Prickly Hindi heat. nakakasosi this summer ang Atopic pagkasakit. dermatitis. The horicongs, the bulutongs, the bungang araws, lahat yan, nakaka-ew. Ew, yuck. Up next, Rampano mga sexy. You wouldn't want to miss that here on... So, eto na nga. It's time for our graded recitation TikTokers. Okay, kailangan malaman ko yung major takeaway tonight. Unahin natin si Patricia Pauline Dasa. Present teacher, ang aking major takeaway, gusto ko may advocacy rin ako. Gusto ko save the planet. Ay, taray. At dahil dyan, Save the planet and world peace. World Peace. So, Yeah. dahil dyan, 95%, siyempre, palakpakan. O, next natin si San Diego Gregorio III. Oh my God, funny.
Gregorio. Yes, okay. My takeaway this week is your body and your face is your currency. Alagaan ang katawan kasi papagkakakitaan mo yan kapag sumali ka ng mga pampaganda at pampagwapong mga pageant. Taray! What's my grade, Mom? 96 ka doon! Ipinagmamalaki yung sagot mo dyan. Okay, syempre wag nating lagpasan si Calieja Alexander Victor. Naku! Victor, ang gwapo ng pangalan mo, hindi bagay sa iyo. Victor ba yan o loser? Wow! Ano yung sagot? Ang natutunan ko ngayon, ang Makati ay hindi city. Minsan ito ay Makati, parang buni. So, take care during summer para naman maiwasan natin ang mga to. Yan, natutunan ko ha. Very practical. Very practical. Bibigyan na lang kita ng passing grade na 75. 75? Ang baba naman nun. Basta na nga yun eh. Parang Basta baba. Anong gusto mong sabihin? Bakit baba? Anong gusto mong sabihin? Hindi, sobrang baba eh. So, ito na nga, syempre, para makapag-guest pa ako next week, di ba? Ito tanongin natin. Si Roja Sanchez Corina Maria. Maria! Dalagan. I just met a girl named Marie, okay. Parang feeling ko kanya-kanya tayong kayon sa buhay. Feeling ko talagang ang Pilipino gagawa ng paraan para matulungan ang sarili at ang pamilya. Yes. Kaya wala no judgment. No judgment. No judgment talaga. Kanya-kanyang ano yan, diskarte, walang basagan ng trip. Tama. Okay, ako ang producer. Oo, Ano tama. grade ko? Dahil dyan, syempre, dapat nandito pa ako next week. Ang score ni Karina, 100%! Summa cum laude. Lalo ka magkamatayan na ibabagsak ko kayong lahat pwede sa kanya. Kasi nagpunta tayo ng class officer. O kita nyo naman, iniisip nyo pa lang, amin ang pinag-uusapan. Pag-usapan ang dapat pag-usapan. Ang makabuluhang kwentuhan na may halong tawanan, pampataba na ang utak. At ang trip nyo, trip din namin yan! Kaya mag-message sa aming mga social media pages ng suggested topics nyo. Magsama-sama tayo muli next week sa 1PH na sabay nyong pakikinggan sa Radyo 5. Same time, same place, dito sa TV5. Kita-kits next week dito sa TikTok!